I'm sorry po if I have to say this, pero mukhang sa tingin ko, hindi committed sila eh. May mas importante pa ba na gagawin ngayon bilang leader si GM, kundi itong matapos tong problema na to. Marami hong nagugutom sa amin. Hindi lang po kami. Sa totoo lang, ninakawan niyo po kami ng karapatan na maghanap buhay ng marangal. At kinuha niyo po sa mga mananaya namin ang karapatan na umasa balang araw, magiging milyonaryo sila. Dahil sa iskandalong ito, na kayo-kayo na lang daw ang nananalo. Sa totoo lang po, right after nung mga edited na ano yan, bumagsak po ang sales namin. Binato po yung sasakyan ko. Yung teller ko minumura ng mga tao. Bakit? Dahil dinadaya na raw. Po, Mr. Chair. Well, we really talaga pong ina-acknowledge naman namin yung effort ni PCSO about yung bagong system na gagamitin namin. Sana naman during your studies na ginawa, sana kinonsider nyo po yung mga lotto agents. We are renting po ng mga pwesto at hindi lang 1,000, 2,000. Most of us, more than 10,000. Imagine po, kung 10 months po kaming tetenga na nagbabayad po kami ng renta at hindi pa namin alam kung kailan talaga yon. Talaga po nakakasama ng loob, Mr. Chair, kasi hindi lang naman po talaga 2,000 na lotto agents ang naapektuhan. Bawat isa po sa amin, at least may 1 or 2 tellers, which is sila po yung mas nakakaawa. Sila po yung mas tinamaan ng malaki kaysa sa amin. Kasi po kami, may mga ibang hanap buhay po kami. Pero itong mga lotto agents na to, like yung tellers, I'm sorry po, like po sa case ko, dati kasi marami po akong loto. So, natanggal kasi bumaba yung mga sales, sinara ko po. Binigay ko sila sa ibang mga bagong lotto agents na kabubukas pa lang nila, 3 months, 4 months, binigyan na sila ng termination notice. Ang isang lotto outlet po, para makita po namin yung established na sales namin, we have to operate for at least 6 months to a year. Hindi po ganun kadali ngayong kumita sa loto kasi tabi-tabi na po kami. Pinagtabi-tabi kami, ang dami naming kakompetensya, produkto pa ng PCSO. So, ang hirap po para sa amin. Yung pong 2,000 lotto agents, may kasama po kaming mga tellers na mas mahirap pa po sa amin. Na sa totoo lang po, wala po silang kabuhayan ngayon. Wala po yung iba sa kanila talagang makain kasi wala na po kaming ipapasweldo sa kanila. I'm sorry po for being emotional again kasi more than 20 years na po akong lotto agent. And since the time na nagkaloto po yung pamilya namin, tuwing may uupong bagong GM, pag pumalpak yung mga desisyon nila, kami po yung naaapektuhan ng malaki. Nagta-trial and error sila, kami yung naaapektuhan ng malaki. Sana maintindihan po ng lahat na bilang mga lotto agents po, kami po ang nagpapasok ng pera sa gobyerno, day in and day out. But every time na may gagawin kayong mga major decision, out kami. Samantalang kami yung nasa ground, kami yung mga tao na nakakaalam kung ano yung operation yung daily operations namin. Pag ang PCSO nasasangkot sa isang iskandalo, free po yung service namin na nililinis namin yung pangalan ng PCSO for the sake na kami yung unang naaapektuhan. So, I'm sorry po if I have to say this, pero mukhang sa tingin ko, hindi committed sila eh. May mas importante pa ba na gagawin ngayon bilang leader si GM, kundi itong matapos tong problema na to. Marami hong nagugutom sa amin. Hindi lang po kami. Sa totoo lang, ninakawan niyo po kami ng karapatan na maghanap buhay ng marangal at kinuha niyo po sa mga mananaya namin ang karapatan na umasa balang araw, magiging milyonaryo sila. Dahil sa iskandalong ito, na kayo-kayo na lang daw ang nananalo. Sa totoo lang po, right after nung mga edited na ano yan, bumagsak po ang sales namin. Binato po yung sasakyan ko. Yung teller ko minumura ng mga tao. Bakit? Dahil dinadaya na raw. Actually po ako hanggang ngayon, I still want to believe na yung integrity ng PCSO nandyan pa rin. Kasi for 20 years, walang nilabas si PCSO na nanalo. Bakit? Dahil naniniwala kami, lahat kami naniniwalang may nananalo talaga. Ako, na-witness ko po yan kasi dati po, talagang pag nagdodraw po, may mga judges dyan, live lahat. So alam naming totoo po. Yung 400 na yon, masasabi ko po sa inyo na totoo po naman talaga yung mga nanalo na yun, hindi naman po yung dinaya. Possible talaga na may ganung manalo.
yung mga nananalo na sunod-sunod ngayon, possible pa rin po. Kaso nga lang, the way things, na nakikita namin lahat, nakakaduda na. Sobrang nakakaduda na po. And Ano po yung nakakaduda na? kasi po, katulad po yan, minadali yung iloto. Diba? Hindi pa sila ready sa system. Bakit yung sistema na kahit maraming problema, maayos naman po naming nagagamit. Bakit pinalitan? Hindi po ba dapat ang ginawa ninyo? Pag upo nyo, sayang wala rito si Okay, GM. mga sinito po. Attorney Pagano, yung sinabi niya kanina na every time magpalit ng administrasyon, ng management sa PCSO, na-out sila eh. Gagawa kayo ng eksperimento, kung ano man yung eksperimento na yon, at pumalpak sa kanila ang tama. Yung kita nila ang tinatamaan. So dapat, kayo mga bagong upo dyan, kinukonsulta nyo sila. Sinasama nyo sana sila sa mga policy making. Dapat they're being consulted as well. Hindi eh. In a lot of cases, hindi kayo kinukonsulta, di ba? Gumagawa-gawa sila. Ito, si BP National President, Mr. Royal de Guzman. Are you being consulted sa mga No, ginagawang Mr. procedure? Chair. Hindi po kami kinoconsult. Actually, sir, may I say na before po mawala yung 2,000 na mga lotto agents, affected na ho sila sa sales. Talaga mababa na ho ang sales nila. Lalo na po, especially po sa Visayas, Mindanao. Dahil? Dahil po yung sales po ng lotto, 30 to 70% po sa digit game. Yung digit game po, ang nangyari, ginagamit po ng STL. So kung may 20,000 sales ang lotto outlet, 14,000, 15,000 yan sa digit game. Kinain na po yan ng STL. Kaya ho bumagsak ang sales ng lotto. Ito po, pwede pong pagsalita ng ating President ng Mindanao. Mr. Astrid Osebana, Mokla, President. Anong sabihin ng MOCLTA? Yeah, good morning, Mr. Chair. Anong sabihin ng... Moklaya stands for Misamis Oriental Cagayan de Oro Lotto Agents Association. Okay, go ahead, And I Mr. represent Bana. them. Thank you for this opportunity of knowing the situation in Mindanao. Mr. Chair, as far as there are two issues here that the Lotto agents in Mindanao share with the Lotto agents nationwide. The first one is on e-Lotto. And many has been said already about the deficiencies of PCSO in obtaining the necessary requirements and procedures prior to the implementation. So we'll leave that to the committee and for PCSO to rectify if there's what is needed to be corrected. But as far as the Lotto agent is concerned, we oppose e-Lotto, Mr. Chair, because that will eventually wipe out us from business and Lotto outlets will become useless and irrelevant. At nabanggit din po kanina ni Ma'am Clarissa Imperial or ni Mr. de Guzman, yung pagpasok ng STL, nabawasan din kayo ng... Yes, Mr. Chair. One of the reasons given by PCSO for the termination is because of the low sales. But in our situation in Mindanao, we are not to be blamed if ever our sales are down. Why? First, our service provider there, Pacific Online, it's the same provider for e-Lotto. When there is a downtime, when the machines are not in order, when we call them, nobody answers. It takes weeks before our machines will be repaired. So what will happen to our sales? Excuse me, Pacific Online, pakisagot. Napakainutin niyo po pala. Mr. Chair, meron kasi tayong logistical sa Mindanao from our hub. So, nagkaroon din ng mga resignees yung nagkataon na wala tayong mga personnel at the time. Isa lang yung naka-assign sa Cagayan area. Kaya nagre-replace kami. It takes time to replace yung mga field service. So kailan po na magkakaroon kayo ng full stop para matugunan po yung mga problema nila? Mr. Chair, wala na po kaming staff ngayon. It's PLS na po. Na-decommission na po kami. With the introduction of the FLX, Your Honor, so the machines of being used by Pacific Online is not anymore being used. But in the past, prior to the FLX, we are using those machines and which are defective, and there's a joke among ourselves that when we call the hotline, it's a cold line because nobody answers, and it takes weeks to. So that's the first reason, Mr. Chair. The second one is when STL was implemented. Bettors of the digit games, because I would like to inform this committee that 80% of our total sales is on digit games, particularly 3D. So when STL came into the picture, naturally bettors go to STL because the minimum bet in STL is 1 peso, while the minimum bet in the Lotto outlet is 10 pesos. Aside from that, the payout in Lotto is
4,500 for 10 peso bet. In STL, for 1 peso, they are being paid 650 or 6,500 for our 10 peso bet. So nobody goes to us anymore. So, and then the So, third, so in short, Attorney Pagano, so hindi niyo po pwedeng sisihin yung mga operators ng Lotto outlets niyo kung mababa yung sales nila dahil kayo mismo ang dahan-dahang pinapatay sila sa pamagitan ng paglagay ng STL. Have they been consulted bago nagkaroon ng STL? Mr. Na Chair, napagbotohan mo ba ito? actually, this was these are the same issues that were raised before STL was even launched, Mr. Chair. May I just, because at the time I was not yet here. Kailan na-launch yung STL? 2000? Okay, I know it was before your term. Yes, I yes, understand that. But actually, Mr. Chair, all those sentiments regarding STL were already raised during the STL, during the Anyway, hearings. sorry ma'am. In short, tama nga naman, naintindihan ko sinasabi nila. Kayo dyan sa PCSO, come and go kayo eh. Di ba? Sila nandyan na eh. For so many years, dekada na, yun ang hanap buhay nila eh. Kayo, darating kayo dyan, masisiga-sigaan, gagawa ng experimental na mga polisiya, tinatamaan sila dahil at hindi sila kinukonsulta. Dapat magkaroon mo lang kayo paggala na konsultahin sila dahil sila nga ang nagpapayaman sa PCSO. Sila yung nagde-deliver ng pera sa PCSO. Sila yung mga kalabaw ng PCSO. And yet, pagdating ng oras, hindi sila kinukonsulta. Ang masaklap pa, sila pa ay pinaparusahan kapag low ang sales at napapasara. God damn. At kagagawa niyo yun kung ba't bumabang sales nila. Dahil naglagay kayong panibagong sugal. Pag may panibagong sugal, panibagong kita. Hindi lang sa PCSO. God knows kung sino pa mga kumikita. yeah, Mr. Chair, if I may add, there's a third reason. Before, STL is prohibited to play lotto games, particularly 3D, because 3D is a lotto game. Ano po yung 3D? Yung Suertres, it's a digit game, Your Honor. The Suertres, the 3-digit games. 3-digit. Yeah, Okay. that's called 3D. And previously, STL is prohibited to play 3D because that is a lotto game. Ngayon? But now, they are now allowed. Kailan pa po ito? This administration, Your Honor. Okay. That's why, wala nang naiwan sa amin, Mr. Honor. So, Attorney Pagano, bakit pinayagan na mapunta sa STL yung 3-digit game na dapat hindi? Ito pala ang isa pang kumakain sa kinikita ng mga lotto agents. This was approved by the Office of the President, Mr. Chair. Come on. Yes. Come on. Yes. Come Yes. on. Do you think I'm stupid? Yes. Siyempre, Diba? kayo po ang nagpipid niyan. Whatever you feed to the Office of the President might say, yes. Kayo po dyan sa mga Board of Directors ang gumagawa ng polisiya. Don't tell me sa Presidente, BBM, ang nagdeklara. Anong pakialam ng Presidente, BBM, sa mga polisiya sa Lotto? He's so busy with bigger problems that we have in our country. AGM. Not the 3-digit game. Don't tell me na si President BBM ang may pakana na yung 3-digit game ilaro na ilalaro na sa STL. No. Kayo po dyan, mga Board of Directors, ipinid nyo po sa Office of the President. Natural yung Office of the President, siguro through the ES, pipirma yan kasi sinubo nyo sa kanya eh. Sinabi nyo, nagkaroon kami ng board resolution, aprobado na itong 3-digit game ilalaro na sa STL, isinubo nyo sa Office ng President, nandiyan sa desk ni ES, pipirma niyan. Galing sa inyo, manggagaling sa inyo. Don't tell me na manggagaling kay Presidente mismo yung idea. Kaya sabi ko, I'm not stupid.